Sa bawat anino, may kasong nakatago. Bawat bakas, bawat ebidensya may tinig na pilit tinatago ng dilim. Dito sundan natin ang mga anino ng krimen at ilantad ang mga kaso matagal nang nakahubli sa dilim. Kung gusto mong masundan ang mga ganitong kwento, huwag kalimutan i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod nating kaso. Sa Bend, Oregon, isang tahimik na lungsod na mababa ang crime rate. Ang mga campus security guard ay parang dagdag na proteksyon para sa 10,000 estudyante ng college town. Pero paano kung ang isang mukhang maaasahan ay may tinatagong mapanganib na obsession? Isang nawawalang estudyante at isang taong biglang sangkot sa sunod-sunod na insidente sa iba't ibang estado. Ito ang kwento ng pagkawala ni Kylie Sawyer. Lumaki si Kylie Sawyer sa magandang bayan ng Bend, Oregon. Malaki ang pamilya nila, halo-halo at masaya. Bata pa lang siya nang magkahiwalay ang mga magulang niya at pareho rin silang nag-asawang muli. Dahil doon, siya ang panganay sa 5 magkakapatid at laging sentro ng atensyon sa mga family gatherings. Miyembro rin siya ng Cheyenne River Sioux Tribe sa South Dakota, ang tuhod sa tuhod na apo ng Chief Joseph Forbert. Noong 2016, 23 taong gulang si Kylie. Nagtatrabaho siya bilang dental assistant sa Obre Dental. Nag-enroll din siya muli sa Central Oregon Community College at nakatira malapit sa campus kasama ang boyfriend niya na si Cameron Rimehofer. 2 taon na nilang relasyon. Nakikita ng pamilya ni Kylie ang magandang future nilang dalawa, maliwanag, maayos at puno ng plano. Ika-23 ng Hulyo 2016, nagsuot si Kylie ng black dress at brown boots para sa isang bachelorette party sa downtown Bend. Naalala ng mga kaibigan at ng boyfriend niya ang green purse na dala-dala niya ng gabing iyon. Mainit na summer night at walang sino man ang nakahuhula na hindi na siya makakauwi. Pagkatapos ng ilang bar at ilang inumin, napansin ng mga kaibigan ni Kylie na sumasayaw siya kasamang isang lalaking hindi niya boyfriend. Eksaktong 12:04 ng madaling araw. Nag-text si Kylie kay Cameron para sunduin siya. Nang dumating si Cameron, nag-away sila sa loob ng kotse. Nag-alala si Cameron sa mga naging desisyon ni Kylie. Kahapon lang, nag-text si Kylie sa ama niya na marami siyang iniisip at parang nasa bingit siya ng problema. Habang nag-uusap sila sa kotse, lalo pang uminit ang tensyon. Pagsapit ng 12:14 a.m., pagdating nila sa apartment, sinabi ni Cameron kay Kylie na magpahinga muna sila saglit para lumamig ang sitwasyon. Umakyat si Cameron paakyat sa unit nila. Si Kylie naman naglakad-lakad para maglabas ng sama ng loob, isang bagay na madalas na niyang ginagawa kapag nagkakatampuhan sila. Tahimik ang lugar, wala siyang dahilan para isipin na hindi agad babalik si Kylie, kalmado at handang mag-usap. Pero 12:24 ng madaling araw, hindi pa rin bumabalik si Kylie. Bumaba si Cameron para hanapin siya, wala. Kaya 12:30, nag-text siya, "Nasaan ka? Umuwi ka na please, mag-usap tayo." Nagpatuloy sila sa pag-aaway sa text. Hanggang sa sinabi ni Cameron, "Please, wag mo gawin to sa akin. Pasensya ka na sa inasal ko kanina. Dinaan ko na lang yung college way ng mabagal. Hindi kita makita. Umuwi ka na." Naghahanap na siya ngayon ng mas desperado. Pero ayaw pa rin siyang kausapin ni Kylie. At 1:00 ng madaling araw, dumating ang huling text ni Kylie. "Are you kidding? That's BS. Goodbye." Kasunod noon, nag-off ang phone niya. Nag-reply si Cameron, "Kylie please," pero wala na siyang marinig pa. Hindi niya nakita si Kylie ng gabing iyon kahit paulit-ulit nang nilibot ang kalsada. Sa huli, napilitan siyang umuwi at umasa na kinabukasan maaayos na ang lahat. Pero ang inasam niyang pagkakaayos ay hindi mangyayari. Kinabukasan, ika-24 ng Hulyo, pagbago ni Cameron, bakante pa rin ang kama ni Kylie. 9:00 ng umaga, tinawagan niya ito, walang sagot. Pumunta siya sa bahay ng kaibigan ni Kylie. Baka doon siya nagpalipas ng gabi. Nandoon ang kotse ni Kylie, yung Subaru Impreza. Pero si Kylie mismo, wala. Doon na nagdesisyon si Cameron na tawagan ang mga magulang niya. Linggo iyon. Nasa simbahan si Jamie, ang tatay ni Kylie, nang dumating ang tawag. Pagkababa niya sa telepono, sabi niya sa asawa niya, "Hindi mahanap ni Cam si Kylie. Walang nakakita kay Kylie buong umaga."
Lagi ring naka-voicemail ang phone niya. Kahit ang nanay niyang si Julie, hindi rin siya makontak, isang bagay na sobrang hindi normal para sa kanilang pamilya. Pagdating ng hapon, nagdesisyon si Cameron na tumawag ng 911. Dispatch 911, how can I help you? Cameron, hi, hindi ko alam kung tamang number to. Kagabi umuwi kami ng girlfriend ko galing bars. Nagkapikunan kami, tumakbo siya paalis. Sinundan ko pero hindi ko na siya mahanap. Hanggang ngayon wala pa rin siyang paramdam. Off ang phone niya. Tinawag ko na lahat ng pamilya niya, wala rin nakakaalam. Ano po ba dapat kong gawin? Pwede namin ilog ang tawag at pwede kami magpadala ng officers para hanapin siya. Okay, saan siya huling nakita? College Way sa Alpine Meadows Apartment Complex. Nasa pinakataas yung College Way. Bandang 1:00 ng madaling araw. Tahimik ba siyang naglalakad paalis? Dahil nagalit? Oo, nagalit siya sa akin, kaya pumasok muna ako sa loob. Sinabi ko sa kanya na sumunod siya kapag kalmado na. Pagbalik ko pagkatapos ng 10 minuto, wala na siya. Tinawagan ko siya, sabi niya naglalakad siya sa street. Tapos sabi niya malapit nang mamatay ang phone. Pagkatapos noon, hindi ko na siya makontak. Wala na akong narinig mula sa kanya. May idea ka ba kung saan siya pupunta? Wala. Ang hula ko pupunta siya kung nasaan ang kotse niya, o sa best friend niya, o sa mom niya. Napuntahan ko na pareho. Nakausap ko na rin ang dad niya. Wala ring nakakaalam. May trabaho ba siyang dapat pumasok siya today? May na-miss ba siya? Wala ngayon, pero may pasok siya bukas sa Aubrey Dental. May medical o mental condition ba siya? Wala akong alam. Pero sinabi ni Julie, ang nanay ni Kylie, na may history siya ng epilepsy. Kaya pwedeng ituring siya na at risk para mas bilisan ng pulis ang response. Nagpa siya rin si Julie na tumawag sa authorities. Miss Dutch, how can I help you? Kailangan ko ng officer na tumawag sa akin. Nawawala ang anak ko. Mahigit 23 anyos na siya, pero may epilepsy at medical issues. Sa totoo lang, minsan lang nagkaroon ng seizure si Kylie, taon na ang nakalipas at kontrolado na ito. Pero wala nang pakialam si Julie kung medyo dinagdagan niya ang kwento. Ramdam niya sa dibdib na may masama nang nangyari sa anak niya. At alam niyang ang unang 48 oras ang pinaka-critical para sa mga nawawala. Gabi pa lang, ramdam na ng isang ina kung kailan may mali. At habang tumatagal ang paghahanap kay Kylie, mas lumilino na tama ang kutob ni Julie. Hinalughog ng pulis ang pamilya, mga kaibigan at lalo na si Cameron bilang boyfriend at huling nakaaway ni Kylie. Natural lang na siya ang unang titignan, pero mabilis siyang na-rule out. Naniwala si Lieutenant Devin Lewis na wala talagang alam si Cameron kung nasaan si Kylie. Sunod naman nilang kinausap ang lalaking nakita nilang kadance ni Kylie sa bar. Baka raw bumalik siya para makipagkita ulit dito, matapos ang away na ni Cameron. Kapani-paniwalang theory, pero sinabi ng lalaki na oo, nag-flirt sila, pero hindi na niya ito nakita ulit matapos itong umalis ng bar. Walang leads, walang suspect, kaya naisip ng pulis, baka kusang umalis si Kylie para mag-isip. Tulad ng sinabi niya sa tatay niya, ang magiging test kung papasok pa siya sa trabaho kinabukasan. Dedicated si Kylie sa trabaho, hindi siya basta-basta nag-absent. Kaya kung hindi siya pumasok, iyon ang pinakamalaking senyales na nalalagay na siya sa panganib. Pagsapit ng Monday, Hulyo 25, isang masamang katotohanan ang sumalubong sa lahat. Hindi pa rin umuwi si Kylie. At sa mismong araw na iyon, may isa pang babae na nagising sa isang araw na hindi niya malilimutan. Si Isabel Poncelara, isang bagong police officer, ay nag-spend ng normal na weekend kasama ang asawa niyang si Edwin Lara, isang security guard sa Central Oregon Community College. Umuwi si Edwin madaling araw ng Sunday mula sa night shift. Nag-church silang mag-asawa, pero napansin ni Isabel, tahimik ang asawa niya, malamig, parang may mabigat na iniisip. Pagka-uwi nila, bumili sila ng Pizza Hut, nanood ng Netflix, tapos nagaya si Edwin na manood ng sine sa Bend. Isang bagay lang ang napansin Isabel. Nakabukas ng bahagya ang bintana ng kotse kahit hindi naman mainit. Kinabukasan, biglang nag-iba ang lahat. Sinira ni Edwin ang normal nilang routine. Halatang balisa. Tapos bigla niyang ikinuwento sa asawa niya ang isang aksidente na parang hindi totoo. Sinabi niyang may nabangga siyang babae gamit ang campus security car.
At dahil natakot, tinago niya ang katawan. Hilang-hila si Isabel. Bakit may magtatago ng evidence kung aksidente nga? Pagkatapos ng confession, kinuha ni Edwin ang service weapon ng asawa niya at umalis, na para bang may balak siyang gawin sa sarili niya. Kaya alas 11:52 ng Lunes, Hulyo 25, dumiretso si Isabel sa pulisya. Pinuntahan ng mga pulis ang bahay nila upang i-verify ang sinabi ni Edwin, at doon nila nakita sa shed ang isang trash bag na may mga gamit pang babae. Eksaktong sinabi ni Edwin. Nandoon ang green purse na puno ng dugo. Sa loob nito, ang ID ng nawawalang babae, Kylie Sawyer. May nakita rin silang mga kumpol ng blonde hair at isang bato na may mga mantsa ng dugo. Sa puntong iyon, alam nilang isang bangungot ang pinapasok nila. May hinalan na agad ang mga pulis sa kwento ni Lara, katulad ng hinalan ng asawa niya. Sabi ng isang lieutenant, may mga tao umaalis sa lugar ng aksidente dahil natatakot. Pero bumalik din sila maya-maya. Pero hindi yon ang ginawa ni Ed. At sa shed niya, may mga ebidensya nagpapakita na hindi lang kotse ang tumama kay Kylie. Nilagay sa evidence bag ang batong may pula, posibleng ginamit sa pag-atake. At bigla, ang pagkawala ni Kylie Sawyer ay naging murder investigation. Ang pangunahing suspect, wala sa lugar. Pero sa shed pa lang, malino na may iniisip na mas madilim na hindi nila inaasahan. Nag-aral ng criminal justice si Lara. Sa sahig ng shed nakasandal sa pader ang isang lumang psychology project, isang poster tungkol sa railroad killer, isang Mexican serial killer noong 1990s. Kilala siya bilang palaboy, sumasakay ng tren para hindi mahuli, at sangkot sa hindi bababa sa 15 pag-atake sa US at Mexico. Puno ng pulang pintura ang poster, parang mga peking splatter at handprints. May mga larawan pa ang mga biktima at mga sandata ng railroad killer. Kung anumang mabigat ang abot ng kamay, kabilang ang mga bato. Nakakatindig balahibo ang pagkakahawig nito sa paraan kung paano pinaniniwala ang nasaktan si Kylie, at isang malinaw na senyales ng obsession ng suspect sa ganitong uri ng krimen. Bumalik ang mga pulis kay Isabel para alamin pa ang pagkatao ni Edwin Lara. Tinatanong nila kung umiinom ba ito, nagagalit o naging marahas noon. Sagot ni Isabel, tumigil na silang mag-away ng asawa sa pag-inom nang bumalik sila sa simbahan. At bilang asawa, hindi raw siya sinasaktan ni Lara kahit kailan. Pero may isang bagay, nagkaroon si Lara ng ibang babae. May pamilya siya sa California. At habang nasa Police Academy si Isabel, may nakikita siyang iba roon. Nakiusap si Lara ng kapatawaran at sinubukan nilang ayusin ang relasyon. Pero iba ang sinasabi ng mga co-workers niya. Sa campus security, ipinapakita raw ni Lara ang mga private photos niya at ng kabit niya. At meron pa siyang kakaibang interes sa mga patay na katawan ayon sa mga nakakatrabaho niya. Dahil dito, may isang babaeng kadet na tumangging sumakay sa patrol car kapag siya ang kasama. Si Isabel, kahit nasaktan, gusto siyang bantayan. Kaya sumama siya sa mga ride-along shift ng asawa niya sa school campus. Solo itong nagmamaneho sa security car at madalas dalhin siya sa mga lugar na tago. May mga spot na hindi dinadaanan ng tao. Kilalang-kilala ni Lara ang mga likulikong daan sa buong lugar. Dahil dito, mas lalong tumibay sa mga pulis ang pakiramdam na maaaring itinago ni Lara ang katawan ni Kylie kahit saan. Hinahanap nila ang remains ni Kylie, pero mas kailangan nilang mahanap si Lara mismo at wala silang ideya kung saan siya tumakas. Alam ni Edwin Lara na palalim na ang problema niya. Hindi na tumatayo ang kwentong sinabi niya kay Isabel. Kahit paniwalaan pa yun ng pulis, meron pa rin siyang krimen. Kaya tumakas siya. At sa pagtakas niyang yun, nag-iwan siya ng takot sa dalawang estado. Ang unang naging biktima ng depresyon ni Lara ay si Andrea Mays, 19 anyos. Nagtatrabaho siya sa Ross Dress for Less sa Salem, Oregon. Mga ilang oras ang layo mula sa Ben. Alas 8:45 ng gabi, pagkatapos ng 12 oras sa trabaho, umupo si Andrea sa loob ng kotse niya, nag-scroll sa social media para magpahinga. Nag-selfie siya para i-post sa Snapchat. Binabasa ang isang Facebook message nang dumating si Edwin Lara. May dala siyang baril, backpack at suot ang bulletproof vest. Sinundot niya ang braso niya papasok sa open window ni Andrea at sinabi sa kanya na sumunod o mapapahamak siya. Wala nang choice si Andrea kundi sumunod.
Sinabi ni Lara na kanina pa siya nag-aabang sa parking lot. Naghahanap ng babaeng pwede niyang carjack. May kinausap pa raw siyang buntis pero hindi siya pinansin ng babae. Sabi niya kay Andrea, kung alam lang niya kung ano ang pwede kong gawin sa kanya. Sinabi niyang pulis siya. Sinabi niyang hindi ko alam kung narinig mo ba yung nangyari sa babae na pinatay ko. Wala nang lungkot at guilt na pinakita niya sa asawa niya. Ngayon, ang ginagawa niya ay parang ipinagmamalaki pa niya. Pagkalipas ng ilang oras, inutusan niya si Andrea mag-pull over dahil masyado daw mabilis mag-drive. Nilagyan niya ng posas, ikinabit sa gear shift at si Lara na umupo sa driver seat. Natatakot na baka mahuli sila kung siya ang papatakbo. Nagpatuloy silang magbiyahe ng ilang oras hanggang makarating sa isang motel sa Southern Oregon. Pinilit niyang magpanggap si Andrea na girlfriend niya. Hawak kamay, nakangiti, habang binubulungan niya ng banta na kapag pumalpak ka, pati ikaw at ang clerk dito tatapusin ko. Umiiyak na si Andrea pero hindi ito napansin ng motel clerk at pinayagan pa rin silang mag-check-in. Pagdating sa kwarto, ikinadena niya ito sa kama at pinilit uminom ng sleeping pills. Pilit lumalaban si Andrea para manatiling gising. Takot na takot sa maaaring gawin sa kanya kapag nakatulog siya. Biglang tumunog ang alarm ng phone niya. Nagpanik si Lara na baka may tumatawag, baka may naghahanap na sa kanya. Mabilis nag-isip si Andrea, sinabi niya, may kondisyon ako. Alarm para sa meds ko yan. Nanahimik si Lara, doon hindi na siya ginalaw. Pero hindi ibig sabihin ay ligtas na siya. Lalo pang naging paranoid si Lara, akala niya may mga helicopter nang naghahanap sa kanya. Iniwan nila agad ang motel, dinala pa rin niya si Andrea na parang human shield. Pero tanong, ligtas ba talaga si Andrea o mas lalo nalalagay sa peligro? Dahil nagilik ang oil ng sasakyan ni Andrea, nagpasya si Lara na magnakaw ng bagong kotse sa parking lot ng isa pang hotel sa Eureka, California. May wildlife photographer na si Jack Levy, nag-load na ng gamit sa kotse niya. Nasa lugar siya para kunan ng litrato ang mga butterflies, pero dumating si Lara kasama ang bihag niya. Bigla siyang sumugod sa kwarto ni Levy at humingi ng susi ng kotse. Tumanggi si Levy at sumigaw para humingi ng tulong. At doon, nagdesisyon si Lara. Sa takot na mahuli, binaril niya si Levy sa tiyan. Bumagsak ang photographer at si Lara, kasama si Andrea, tumakbo papunta sa isang gas station. Kailangan nila ng bagong kotse at ngayon na. At doon, nakita nila ang susunod na target, isang pamilya sa sasakyan. Si Nima Gavini, 17 anyos, kasama ang lola at nakababatang kapatid. Sinugod sila ni Lara, inihampas si Andrea papasok sa kotse at tinutukan si Nima. Mag-dive ka o may mangyayari. Wala nang nagawa ang binatilyo. Kinabig niya ang manibela at nagmaneho para sa buhay niya at ng pamilya niya. Habang umaandar sila, bigla pang nagtanong si Lara, may naisip na ba kayong mananakit ng tao? Yung parang hindi mo mapigilan? Sinisisi pa niya ang urge niya sa mga ginagawa niya. Pagkalipas ng 15 minuto, pinababa niya ang pamilya pero hindi si Andrea. Nanatili siyang bihag, lalong tuliro at di stable ang kilos ni Lara. At dito, nawala ang kahit anong pagtatago niya sa ginawa niya. Nag-Facebook live siya, nagyabang pa. Andrea, okay lang siya, magiging okay rin siya. Hindi ako gumawa ng masama sa kanya, okay? Hindi ako ganun. Pero yung isa, yung babae na, alam mo na, ginawa ko yun. Pinagsisihan ko, pero sigaw siya ng sigaw. Pero okay siya ngayon, makakauwi siya. Pasensya sa pamilya niya, sa boyfriend niya, sa grandma, at kung may mangyari sa amin dahil sa pulis, hindi ko kasalanan yan. Pinapagawa pa niya kay Andrea na i-post ang video sa kanyang sariling Facebook profile. Pero dahil sa sobrang hiya at takot, na-edit ni Andrea ang privacy settings, nakapost pero walang makakakita. At hindi pa doon natapos ang lahat. Tumawag din si Lara kay Isabel, ang asawa niya. Nag-usap sila ng Spanish. Ayon kay Andrea, parang hinihikayat ni Isabel na sumuko na siya. Pagkatapos ng tawag, 100 miles per hour na ang takbo nila sa interstate. Doon siya tumawag sa 911 para sumuko, pero hindi agad humihinto. 911 emergency reporting. Yeah, this is Edwin Lara. Ako yung guy sa Interstate 5 na tumatakbo ng mabilis. Alam kong may chopper na kayo sa taas.
Wanted ako sa murder sa Oregon. Okay, Edwin, nasaan ka? Pwede ka bang huminto? Hihinto ako pagdating ko sa Redding. Doon ako titigil. May kasama ka ba? Meron. Kinidnap ko siya sa Oregon. Inosente siya. Pangalan niya, Andrea. Hindi pa rin humihinto si Edwin. Hindi ako titigil dito. Doon ako susuko. Sa Corning, sabi niya. Habang ramdam ang kaba sa boses, pero may hihilingin lang ako sa inyo. Sagot ng operator, may hika ako. May hika ako, okay? Oo. Kaya pakisabi sa kanila na huwag maging marahas sa akin. Hindi ako makahinga ng maayos. Gusto mo mang matawa sa kapal ng mukha niya, ramdam sa linya ang desperasyon niya. Kailangan mo ba ng kahit anong medical? Tanong ng operator. Oo, sa tingin ko. Kailangan ko yung inhaler ko. Naiwan ko sa bahay. Tinanong pa siya, Edwin, gaano ka kabilis ngayon? Mga 120 miles per hour. 120? Pwede mo bang bagalan? Ayoko nang tumagal pa. Gusto ko nang makarating para makasuko. Pero ayaw talagang tumigil. May pulis sa likod ko ngayon. Okay, nakikita ka nila. Nakakausap namin sila. Ramdam kung paano nagiging alanganin ng operator. Kaya mo bang huminto ng ligtas? Kaya, pero hindi pa ngayon. Sa Corning na lang. Ayokong tumigil sa gitna ng kalsada. Mapapahamak ba ako at ibang tao? Sinusubukan siyang kumbinsihin pero matigas pa rin siya. Takot na tatakbo raw siya, pero halatang siya mismo ang nagpipilit magpatagal. Tinanong ulit siya ng operator, Edwin, may dala ka bang armas? Oo, may baril ako, pero hindi ko itataas yung baril, kaya pakiusap. Sabihin mo sa kanila na huwag akong barilin. Ayokong mamatay. Desperado. Humihingi ng awa habang may hawak siyang hostage. Siguraduhin mo lang natutuparin mo yan, sagot ng operator. Oo, saka huwag sasaktan si Andrea. Mabait siya. Huwag siyang sasaktan. Habang nagsasalita, sinabi niyang tinawagan niya ang pamilya niya. Tumawag na ako sa asawa ko. Marami na akong tinawagan. Hinahabol ako dahil sa pagkawala ni Kylie Sawyer. Gusto ko lang sabihing aksidente yun. Sinubukan niyang ilusot ang sarili. Trabaho ko sa campus public safety. Lasing siya. Hindi ko siya nakita. Nasagasaan ko siya. Tahimik ang operator pero alam mong may duda. At pagkatapos, humihinga pa siya. Sumisigaw kaya nagdesisyon akong patahimikin siya. Panghabang buhay. Diretsong sinabi niyang walang emosyon. Para bang wala lang. Alam kong nakarecord to. Sa pamilya ni Kylie, sorry. Sa oras na sasabihin ko kung nasaan ang katawan niya. Para makapagpahinga na siya. Gusto niyang gamitin iyon para protektahan ang sarili. Gusto niyang makipag-deal. Gamit ang buhay na kinuha niya. Narinig si Andrea sa kabilang linya. Hello, Andrea, okay ka lang? Kailangan mo ba ng medical? Hindi, nanginginig ng sagot. Tingin mo ba nasaan yung baril niya? Hindi ko alam. Sabi niya nasa pagitan ng mga binti niya. Tumitigil ba siya? Oo, huminto na. Okay, itaas mo ang kamay mo para makita kanila ha. Huwag kang kikilos ng biglaan. Nandito lang ako sa linya hanggat hindi kanila nababawi. Magiging okay ka. At sa wakas, matapos ang ilang oras ng takot, pagmamakaawa, at nakamamatay na pagmamayabang, huminto ang sasakyan at natapos ang takbo ni Edwin Lara. Okay, Andrea, nakaangat ba ang kamay ni Edwin? Oo, sigurado, nakaangat talaga ang kamay niya. Oo, sabihin mo lang sa kanila na siguraduhin nila na hindi ko marinig. Marinig sa linya na nasabi ang pulis. Hindi ka raw marinig. Tatanungin ko, lalabas na ba ako? Sabihin mo sa kanya, ipinagpaalam namin na officer na hindi ka raw marinig. Papunta na raw siya. Naglalakad na. Sabihin mo kay Edwin itaas mo ang kamay mo. Oo, nakataas. Sabihin mo huwag siyang lalapit. Tumalikod siya at maglakad pa atras papunta sa kanya. Hindi ko kayang sabihin ang layo niya. Okay. Pag ikaw naman ang bumaba, gawin mo rin. Tumalikod ka at maglakad pa atras. Huwag kang haharap sa pulis. Ganun lang. Mananatili ba ako sa linya? Kapag nakalabas ka na, puputulin ko na ang tawag. Nakikita mo na ba? Nasa kustodiya na ba nila siya? Ilalagyan na nila ng posas. Posas na? Oo. Okay. Ibababa ko na ang tawag. Tumalikod ka, maglakad pa atras papunta sa kanila, nakaangat ang kamay, okay? Okay, Andrea, magiging ayos ka.
Sa wakas, napaniwala ng operator si Eddie na hindi siya sasaktan ng mga pulis, kaya huminto siya. Alas 7 ng umaga, Martes, Hulyo 26, tuluyan siyang naaresto. Pagkatapos ng halos 24 oras na nakakatakot na paghahabol at krimen sa dalawang estado, 5 sa 6 na biktima niya ay buhay. Si Jack Levy ay nasa ospital, kritikal pero gumaling din. Pero si Kylie Sawyer hindi na nakabalik. Ngayong nasa kustodiya na si Lara, ang pinakamahalagang tanong, nasaan si Kylie at ano ang nangyari sa kanya? Dahil may background si Lara sa criminal justice, alam ng mga detective na mahihirapan sila, pero pumayag siyang magsalita. At kahit may kunwari siyang pagsisisi sa 911 call, halata ang pagmamalaki sa ginawa niya. Sinimulan niya ang interview, isang nakakahinig na 6 na oras na paglalakad niya sa katotohanan bago siya tuluyang umamin. Hindi pa namin nakita si Kylie. Pwede mo ba kaming tulungan? Sabihin mo kung nasaan ang katawan niya. Gusto nilang unahin ang lokasyon, pero tumanggi siya. Alam ko, pero gusto ko munang matapos to, sagot ni Edwin. Alam ng mga detectives ang laro niya, bargaining, paghahawak sa impormasyon para mapaamo ang mga pulis. Sinubukan niyang kuhanin ang tiwala niya. Hindi kita tinatawag na masamang tao. Sa tingin ko, lumala lang ang sitwasyon. Alam mong nakafocus ang resources ng estado sa paghahanap kay Kylie. Kailangan ng pamilya niya ang sagot ngayon na. Sa bandang huli, tinuro ni Edwin ang lokasyon sa mapa at agad lumipad ang mga pulis. 26 ng Hulyo, 2 araw matapos siyang mawala, natagpuan ang katawan ni Kylie sa gilid ng highway sa Oregon. Kinumpirma ng medical examiner, hindi natural ang pagkamatay niya. At sobrang delikado ng kondisyon ng katawan niya, kaya pinayuhan ang pamilya na huwag tingnan ng autopsy photos. Sa sasakyan na iniwan ni Lara bago niya kinidnap si Andrea, may nahanap ang mga investigador. 2 sulat, may nakakakilabot na sulat kamay. Sa isa, iginitali niya kung saan niya iniwan si Kylie. Sa pangalawa, sorry sa tatay niya, sorry sa nanay niya. Aksidente yun. Sumigaw siya kaya kailangan ko siyang patahimikin. Hindi ko intensyon na maging panghabang buhay. Sa asawa ko, sorry, mahal kita palagi. Halo-halong larawan ang nakikita ng mga pulis. Guilty pero proud, nagsisisi pero mayabang, nagpapakumbaba pero kontrolado ang kwento. Sa interview, una niyang sinabi ang kwentong sinabi niya sa asawa. Aksidenteng nabangga niya si Kylie dahil lasing daw ito. Pero may alam na ang detectives, hindi ito totoo. Hiniga nila siya. Umamin si Edwin na siya mismo ang tumapo sa sigaw ni Kylie. At nang akala niyang wala na ito, gumawa pa siya ng hindi dapat. Sinubukan niyang palabasing panic at di sinasadya. Pero alam ng mga pulis ang totoo. Sinabi ng detective, hindi mo siya papayagang mabuhay mula sa mismong sandaling isinara mo ang pinto. Hindi ka papayag. Kinuha mo ang phone niya agad. Ayaw mong makahingi siya ng tulong. Alam mong hindi siya makakalabas at hindi siya makakaligtas. Paulit-ulit tinutulak ng detective ang katotohanan. Sabihin mo, kailan mo talaga naisip na tatapusin mo siya? Dahan-dahan, pumalya ang depensa ni Edwin. Nung nagsisigaw na siya, dahil nakita niya ang mukha ko. At alam kong magsusumbong siya, pero hindi naniwala ang pulis. Sa pulisya. So bago ka pa lumapit, bago mo pa kunin ang phone niya, bago pa lahat, alam mo na sa utak mo na tatapusin mo siya. Tama ba ako? Matagal bago sumagot si Edwin, pero sinabi niya rin, gagawin ko siyang tahimik. Habang tumatagal, lumilitaw ang pattern. Mga babaeng pinipili niya para mas madali niya silang makontrol. Sinabi pa niya, mas mahina kasi sila. Ayoko makipaglaban sa lalaki. Dumating pa ang isang pastor, inutusan para umipela sa konsensya ni Edwin. Sinabi nito, ang tunog na narinig mo, iyon ang tunog ng buhay na umalis. Tunog ng pagsisisi ng mga nagmamahal sa kanya. Tunog ng boses na hindi na babalik. At doon tuluyang bumigay si Edwin. Sinabi niya ang matagal nang tinatago. Matagal na ako may urge, yung urge na gumawa ng masama. Pero nung nag-asawa ako nawala. Tapos bumalik ulit. Wala akong direksyon. Wala akong pinanghahawakan. Pinabasa pa sa kanya ang sulat na ginawa niya para sa tatay ni Kylie. Puno iyon ng pagsisisi, pero halatang huli na ang lahat. Kung ano talaga ang nangyari kay Kylie, madaling araw ng Hulyo 24, naglakad si Kylie palabas ng apartment na tinitirhan niya. Doon niya nadaanan ang campus security SUV ni Edwin Lara.
May nakalagay pang public safety. Tahimik ang bayan ng Bend, walang dahilan para matakot. Hindi alam kung bakit siya sumakay, pero iyon ang pinakahuling desisyon niya. Sa loob, nag-alok si Edwin ng pera. Tinanggihan niya. Kinuha ni Edwin ang bag at phone niya. At dahil may cage sa loob ng sasakyan, hindi siya makalabas. Habang humihingi siya ng tulong, walang tao sa paligid. At doon siya tuluyang nawala. Iniwan ang katawan sa isang liblib na lugar bago sinubukang itago ang ebidensya. Dahil hindi malinaw ang ilang bahagi ng proseso ng pagbigay ng abogado, hindi pinayagan sa korte ang buong confession pero sapat ang ebidensya. Sa galit ng ama ni Kylie, gusto ko sana siyang buhay si Kylie, pero kung hindi na kaya, gusto ko sana ang taong yan ay makuha na ng nararapat niyang kapalit. Enero 2018, guilty, life sentence without parole. 2019, pangalawang life sentence para sa pagdukot at pagcarjack kay Andrea. At kung hindi dahil kay Andrea, kay Isabel, asawa ni Lara, at sa 911 operator, maaaring mas marami pa ang nadamay. Binago ng Oregon ang batas. Dahil kay Kylie, ipinasa ang Kylie's Law para hindi na maulit ang pang-abuso ng power ng campus security. Walang ibang kabataang magtitiwala sa public safety at mauuwi sa kapahamakan. Kung ikaw ang nasa sitwasyon nila, ano ang gagawin mo? Comment mo, gusto ko marinig ang opinion mo. Kung umabot ka sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood. Dahil sa bawat kwento may katotohanang dapat pakinggan at may leksyong dapat pag-isipan. I-comment nyo rin kung saan kayo nanonood at anong oras nyo ito pinanood. Gusto rin naming malaman ang inyong kwento.